po, magandang hapon. Ayan, ang ganda, oh. Yung lilim, papunta na dito. So, medyo pawala na yung init. Ayan po. So, bali, inutusan ko po muna si Bayaw na bumili ng merienda. Dadan po kasi ako dito sa may bakery, kaso walang tinda eh. So, bali, ito na po yung update natin. Kanina po, kagahapon po pala, yung additional na materials namin na buhangin, semento, tsaka yung square bar is na-deliver na po. Tapos, ang gusto po kasi ni ma'am na PVC na gamitin, yung isang klase po na medyo makapal. Mamaya po pagpasok ko, check po natin. So, bali, today po, nag-start na po sila Tatay Jerry tsaka si Bayaw dito po sa may front extension natin na maglatag na po ng mga posting bakal, magbuhos po, ayan. So, yung design po ng gate ni ma'am, yun nga, pag ongoing po yung projects, mas nagkakaroon ng parang elaboration, yung mga mind natin na parang mas bagay to, parang wag na to. So, yung gate ni ma'am is nag-send po siya sa akin ng final design ng kanyang gate. Siya po yung pumili. So, abangan po natin yon sa mga susunod na araw. Pero unahin po muna natin itong pag-aasintada, pagpoposte. Ayan. So, tulad po ng nasabi ko sa mga nakaraang vlog, mas gusto po ni ma'am na itapat na lang po daw sa may main door yung kanyang gate. Ayan, para nga naman po pag may ipapasok na materyales or kaya mga furniture, appliances is diretso na po kasi linggit lang eh. Maliit lang po yung space ng row house. So kung dito natin ilalagay yung ating gate is medyo mahihirapan pang bumuelo. So ito, diretso na. So maganda rin po yung ganong idea. So ang kagandahan din po dito sa aking mga kliyente is nagbibigay din po sila ng sarili nilang suggestion, ang tawag dito ideas, ayan. So ayan, napipigure out din namin na okay to diba? So according kay ma'am, kasi ang sukat po ng main door natin is nasa 90 cm po yan, ang pagkakaalam ko ito pong ating gate is nasa 1 meter po yan. 1 meter po, nakaposte po tayo dito. 1 meter po yun dito. Ayan po. So, ayan po. Si ma'am po kasi detalyado siya. So, mas gusto niya na upon progress ng renovation is naisasuggest niya sa amin yung anong gusto niyang mangyari sa pinaka-unit niya. So, ayun nga po, nakakatuwa lang kasi syempre, yung iba kasi okay lang kung ano na yung napag-usapan, okay na. Pero ito si ma'am kasi, sabi ko nga, pagdating po ng ongoing renovation, nagbabago po talaga yung mga decision. Pwedeng mag-iba yung kulay, pwedeng deco stone ang gamitin, pwede namang tiles lang, alam niyo yun, yung mga ganun po. So pagdating naman po sa lalim ng hukay, naka-standard po tayo dyan, ayan. So nabuhusan na rin po nila yan today. So pwede na rin po yan nilang patungan na CHB, ayan po. So dalawang unit na po yung naasintadahan. So doon po sa mga kapanood nito, kung makita nyo, sasabihin nyo baka po mababaw lang. Meron po kaming plan na sinusundan dito. So yung unit po ni ma'am is row house naman po ito, hindi naman to gagawing second floor, third floor kasi bawal naman po yun sa Lumina. Ayan po. So, ito po yung pangatlong unit. So, before po tayo nagbuhos dyan, naglagay ng mga poste, chinek rin po namin yung mga tubo. Ayan po. So, bali, dalawang
Yung 3 unit na to, yung back extension po is parehas na po siyang napalitadahan. Ayan po, pasukin natin dito. Napalitadahan na po siya. Napalitadahan na po siya, harap tsaka likod. May palitada na po tayo sa pangalawang unit tsaka sa pangatlo, na palitadahan na rin po siya. Pati po yung likod, except po dito sa may katalikuran na po kasi si ma'am. So papakiusapan na lang namin. Pero dito po sa side nito, okay na rin mo, na palitadahan na rin po. So nung mga nakaraang araw po, na-explain na ni ma'am kay Ray yung mga plano. Yung mga plano po dito sa loob, kung ano yung mga tatanggalin, kung ano yung mga idadagdag. So, nakaka-excite, pero dito po talaga sa row house is hindi po talaga namin pwedeng galawin muna yung pinakaloob, lalo na kung finishing na. Ito po muna talagang extension, back tsaka yung front. Ayan po. So, maganda rin po sa pagpapagawa kung halimbawa ganito rin po yung unit nyo, 2, 3, 5. Mas maganda po yung mga materials is mabili nyo po ng pakonti-konti lang muna. I mean, lalo na po yung mga semento, hindi po pwedeng, kung kailangan nyo 200 bags, huwag nyo po munang orderin na ganun kadami kasi titigas lang po siya. And advice ko rin po, pagdating po sa mga tubo, kailangan po i-check yan. Kasi once na semento na tiles na, mahirap na po. Magiging mahirap po yung magiging mahirap na po yung pag-repair. Ayan. So, eto na po yung binili ni Ray kanina. Mas makapal po ito. Request po ni ma'am. Ayan, picturean natin. Ayan po. So, bali po, Saturday, Monday, ayan po yung ating updates para po sa ating front extension. Pagkatapos po nating maasintadahan, eto nga po, nabuhusan na po yung ating mga poste. Ayan. Bali, lipat-lipat lang po yung gagawin natin dyan sa mga pamormang kahoy para hindi rin po masyadong magastos sa materyales. Ayan. Since para-parehas lang naman po yung unit ni ma'am, so yun na lang po yung gagamitin namin ulit, hiram-hiram lang po. So dito nga po pala, nadagdagan na rin po namin yung paghuhukay. Nalaliman na rin po namin siya hanggang ma-reach po namin yung tamang sukat o tamang lalim po. Ayan. So yung 2 unit po is gumalaw na. So, kinulang po kami ng bakal. So, bali kukunan ko rin po ng gate pass. Wala na rin po pala kaming bakal na gagamitin para sa pangatlong unit. Ayan. Halos 3 unit po gumagalaw. Sabay-sabay po siyang nagkakaroon ng improvements. Ayan. So, after po naming gumawa, naglilinis po kami. Ayan. Mahirap na po kasi baka may madisgrasya. Magandang hapon po. Update po tayo. So, bali today po, nag-receive po ako ng deliver ng PVC roof. Ayan po. So, ang deliver po ng PVC roof ko is nasa 6 na projects po ata o 7 projects. Ayan. So, bali, andito na po sa loob. Ito po yung in-order namin. According kay Ray, 8 pieces na 12 feet. Ayan. So, ang kapal po nito is 2 mm. May 1.5, meron 2 mm. So, nag-receive po ako sa mga projects ko. So, thank you nga po pala doon kay Sir na napagtanungan namin. Binigyan lang din po kasi ako ni client ng information about po sa PVC roof. Mahal po talaga yung PVC roof, depende kung saan po kayo makakakuha ng supply. So, ayan. Pakonti-konti na rin po namin siyang kinokompleto. I-shoutout ko lang po pala si ma'am na may-ari nito. Muntik na ma'am na hindi papasukin kasi hinahanap yung gate pass.
So, bale, ito po yung kaganapan. Actually, meron po kaming gate pass, kaso nakalimutan lang po ni ma'am iiwan sa guard. Pero, ayun nga po, meron akong copy, meron akong picture, meron po si ma'am sinad na picture sa akin. So, medyo mapusisi sila dito. So, sabi ko nga, kung hindi po nila papapasukin, iiwan ko po sa kanila yung PVC rope. Tapos, sila po magbabantay, diba? So, sa akin lang, phase 3, phase 5, phase 4, nag-accept po ako ng PVC rope. Okay naman po lahat, smooth kasi may gate pass naman. So dito kay ma'am may gate pass naman, may picture naman ng gate pass, malinaw naman po yung copy. Medyo naharang pa kami, ayun. Sabi ko nga, sir, meron po kaming permits sa 3 unit. Ayun. So, medyo masyado lang silang mahigpit sa amin dito sa phase 6. So, sabi ko nga, sana matapos yung renovation namin dito na hindi talaga magka-aberya. Kasi umpisa pa lang puro aberya na hanggang ngayon. Ayan nga po. So, calling sila sa mga kasama nila na kung papapasukin kami o hindi. Buti nga ayan, pinapasok na po kasi naghahabol din po ako ng updates dun sa mga ibang units namin. So dito ako tumagal kay ma'am sa pagpasok ng kanyang PVC roof. Bali yung PVC roof po ni ma'am is 8 pieces po yan na 12 feet. 2.0 po yung kapal niya. Ayan po. So 12 feet, wala po kasing 6 feet. So pag ikakat na lang po daw ni Ray. Ayan po. So since ang front extension naman po ni ma'am is maikli lang, so carry na po yung 12 feet. Ayan po. Since bawal po tayo dito ng long span o yero, naghahanap po talaga ako ng mapagkukunang supplier. Bali, pangalawang kuha ko na po dito kina kuya. Ayan po. Medyo malayo lang yung kanilang location, pero nagdi-deliver naman sila kasi, pero carry lang kasi may delivery charge naman. Ginagawa ko po sa mga client ko is isang bultuhan na lang po yung order namin. Sabay-sabay na lang po. Ayan. So mas makakales po kami ng delivery charge kung pagsasabay-sabayin ko po yung mga projects namin, yung mga clients ko po na o-order ng UPVC roof po. Ayan. So ito nga po, kinunan din po namin ng gate pass para po sa ipapasok namin bakal. Kaso hapon na, wala pa rin po yung aking runner. Waiting lang po ako maipasok. Since wala pa kaming bakal, yung kabilang unit naman po is nagpa-plastering naman na po sila. Ayan. Meron naman po kaming option kung anong gagawin if ever kulang kami ng materyales. Ayan po. So, ayun nga. Sabi ko, nakalimutan lang ni client ko na iiwan sa guardhouse. Pero, good thing na nagsabi ako sa inyo na, ma'am, pakipicturan po yung ating gate pass. Kasi parang ayaw nilang papasukin. So ang layo pa po ng deliver po, galing pa po yan ng Bulacan. So kung papabalikin natin, sabi ko nga, sila magbayad ng delivery charge, diba? Pero ito po kasi, lahat naman po talaga ng pinapasok naming materyales is merong gate pass. Hindi po pwedeng wala. At kung wala, nagsasabi rin naman po kami ng maayos na ihahabol po namin yon pag kumuha kami ulit ng gate pass. Ayan. So, today nga po sana, nagpapakuha ako ng gate pass para po sa additional na bakal. Ma'am, sorry, wala na po pala tayong bakal. Kaninang umaga, nagpakuha ako ng gate pass, kaso wala pang reply sa akin si runner. Kaya hindi po muna nila na ituloy yun dito sa pangatlong unit. So, yung poste po kagahapon, nabuhusan na. Ayan na. Dito naman po, nilipat naman na po namin sa kabila. Ayan, lipat-lipat lang. Diba? Ganun lang yung diskarte. Hindi naman pwedeng lahat ng materialis isbilhin nyo, diba? Kada unit. So, kung pwede naman nating i-recycle, mas makakatipid tayo. Ayan.
So at least sa mga susunod na araw, kung gagawa na po kami ng para sa roofing, meron na pong kaming PVC roof na nakaabang dyan. Ayan, bawal po kasi ang yero, bawal po yung long span. So mas ang pwede po is polycarbonate, kaso masyadong madaling masira. So ang ginagawa namin is naghahanap kami ng supplier ng PVC roof na mas mura-mura. Ayan po. So pag naglagay na po kami ng roofing dito, meron na kami PVC roof dito sa may loob. Ayan po. So, ayun nga po, maraming natutuwa kasi sabi nila, ma'am, ang galing naman po ng first row house nyo, 3, tapos ang bilis ng gawa. Parang, ang bilang po kasi namin dito is yung pagdating po ng permits. So, November 13 po kami nag-1 buwan dito. Ayan po. So, nabuhusan na po itong side na to, dito naman sa kabila. So, yung iba pong kahoy dito, sinalo lang po namin sa P6, yung kay ma'am dito sa may P6, sa may Armina. So, yung gantong style po ng poste natin, aayusin po natin yan once na naglagay na po tayo ng tiles or ng bricks or ng deco stone. No idea pa ako kung ano yung gagamitin nila ma'am dito. So, magiging maayos naman yung ating poste na yan. So medyo mapapansin nyo hindi pantay, yung may malaki may maliit, maayos naman yan. So ganyan po yung itsura ng 3 unit. Ayan. So minsan ini-instruct din namin sila once na walang ibang materyales, pwede naman mag-plastering. So itong side na to naka-plastering na. Ayan, naka-plastering na rin po yan. Ma'am, yung vlog ko nung isang araw po ata, ayun, nandun pa sa gallery ko itong UPVC roof natin. Ayan po. So, naka-plastering na rin po dito sa side na to. So, maliit lang din po talaga yung space. Ilang space na ito? Nasa mga 180? 150, parang lumit na rin kasi syempre nag-asintada na tayo dito tapos magpa-plastering pa. Ayan. So ito yung sinasabi ni ma'am, kung halimbawa nandito yung ating gate, tapos magpapasok ka halimbawa ng sopa, nako, mahihirapan tayong umikot. So maganda rin yung ganon na nagsasuggest yung may-ari, yung kliyente, kasi nga nakakatulong din po yun. Minsan kasi may sinusundan din kami. Hindi lang po kami ang mag-educate kay client. Dapat sila din, diba? So, kung may mga idea, suggestion naman po sila, kinukonsider naman po namin. Ayan po. So, konti-konti na po namin nabubuo yung structural, back and front extension. Then, magsusunod-sunod na po ito. Susunod naman yung mga kisame. Ayan. Susunod naman po yung tiling works. Tapos, papasok naman po yung ating pintor. Ayan po. So, ito nga po pala yung bakal. Ayan po pala yung bakal. Ayan yung bakal. So, dito po naghahalo sa loob. Ayan. Ginagamit namin tong space sa loob kasi po bawal sa kalsada maghalo. Baka masita na naman kami ng guard. So, yung additional po namin na 30 bags, meron na lang daw po kami mga 14 bags. So, sakto lang na yung gate pass namin is hanggang 21 po ata. So, may ipapasok pa namin yon. Tatanungin ko si Ray kung kailan namin ipapasok. Baka Friday o Saturday. Mag-a-add po kami. Ang nilagay po namin doon 50 bags. Pero, initial, tatanungin ko si Ray kung ilan po. Ayan.
So, dito talaga sa loob, sa second, yung mga ginagawa kasi namin townhouse, kaya nauumpisa na rin po namin kasi yung taas. Kasi nga, second floor yon. Ito po kasi, yun, first floor. So, dito po yung working place, working area. Ayan, buhos na. So, andito po yung iba nating mga tubular. Pinapasok din to ni ma'am para daw safe at hindi rin daw po nakakaabala doon sa labas. So, kasi nga syempre labas-pasok. At saka ma'am, gusto ko lang po mag-thank you kasi parang first time kong maka-experience ng ma'am, yung mga materialis dyan, itabi nyo kasi baka madisgrasya, labas-pasok. So, thank you ma'am kasi, at saka share ko rin po pala, si ma'am pala is bukod sa hindi na turing siya sa akin ni ma'am is contractor. Sabi ni ma'am, ang turing ko na sa inyo is mga kapatid, 'di ba? So, ayun, nakakatuwa lang. Kaya miss, actually ma'am, sinasabihan ko rin naman po sila workers ko na before din po kami mag-start talaga, mag-iingat kasi nga po ang disgrasya andyan lang. Sinasabihan ko yan si Ray, nasabihan sila magsuot ng glasses, yung kuryente, mag-ingat sa kuryente, baka makuryente, mag-ingat sa mga tools kasi baka madisgrasya. So ano naman sila, reminded naman po sila. So, nagpapasalamat lang ako kay ma'am kasi yun, na-remind niya kami na mag-ingat. So, ito ma'am, nag-iingat naman po kami. Parang first time ko po kasing marinig yung ganon, nasabihan ka ng ni client na mag-ingat. Ayan po. So, dito na po papasok yung pinaka actually si ma'am meron na siyang meron na siyang prepared na design po para dito sa gate tsaka dito sa grills. So sa mga susunod na araw, yun naman po ang ating gagawin. Ayan. Pero siguro mauuna muna yung pagkasa ng ating roofing. So ayan nga po ma'am, medyo marami rin po kasi akong ina-upload lalo na sa page. Yung YouTube, hindi naman napapabayaan kaso ang hirap po kasi mag-upload sa YouTube. Ang bagal po, hindi katulad po sa Facebook. Pagka-upload mo, pagka-publish mo, okay na agad. Sa YouTube po kasi ang tagal, ang bagal. Inaabot ako ng madaling araw. Kaya nakakatamara na rin po.